Habang nag-iisa nga itong si Zoe ay iniisip niya ang mga nangyayari sa kanyang pamilya. Nalulungkot siya lalong-lalo na sa kanyang mami na si Moira. Dahil nga itinakwil na ito ng kanyang daddy, siya ang pinakalabis na nasasaktan sa pangyayari. Pilit nga niyang kinukumbinsi ang kanyang daddy na patawarin ang kanyang ina, subalit talagang itong si Doc RJ ay wala nang natitirang awa para kay Moira. Napupuno na siya dahil paulit-ulit na lang na ginagawa ni Moira ang kasalanan niya at tela habang tumatagal ay lalong lumalala nga itong si Moira. Sabi nga ni RJ, ang broken people parehas ay hindi pwedeng magsama dahil magiging end lang din ang kanilang relationship dahil pareho silang broken. Bis na nadudurog ang kanyang puso tuwing nakikita niya ang kanyang mga magulang na nag-aaway sa kanyang harapan. Tuwing ginagawa ni Doc RJ na itinutulak palayo ang kanyang mami sa kanya dahil na rin sa kanyang hindi magandang gawain. Naisip din ni Zoe na maigi na nga siguro ang ganitong ginawa ng kanyang daddy dahil nakita din niya ang kanyang mami na lumalala na ito at tumitindi na ang kanyang ugali dahil pumapatay na nga ito ng tao. Na nga itong desperada. Kaya naman, hinahanda-handa na rin ni Zoe ang kanyang sarili dahil kalaunan matutuklasan na rin ni Doc RJ ang katotohanan tungkol sa pagkataon niya, lalo't hindi nga tumitigil si RJ hanggat hindi malalaman kung ano talaga ang tinatago nitong si Moira. Samantala, sumagi na naman sa isip ni Giselle ito nga ang si Moira dahil nga sa kanyang nakita sa news na namatay na nga ito, subalit nagkamali pala siya sa kanyang narinig dahil Moira tayag pala. Kung akala niya ay si Moira na talaga na kanyang kilala ang namatay. Matutuwa na sana siya dahil yun ang kanyang pinakaiintay. Agad namang naikwento niya ito sa kanyang papa. Subalit sinabi ng kanyang papa na hindi pa siya pwedeng mamatay dahil hindi pa niya napagbayaran ang kanyang ginawang kalupitan dito sa matanda. Nais nito na pag nakauwi siya ay siya mismo ang magtutulak kay Moira palayo sa kanyang pamilya. Maya-maya pa nga ay bigla na lamang sumama ang pakiramdam nitong si Lolo Pepe na sobrahan yata sa stress at sa kakaisip ng hindi maganda, hindi nakakabuti sa kanyang kalusugan. Kaya na naman inanatake na naman siya sa kanyang high blood. Kaya naman gulat na gulat itong si Giselle, dali-dali naman niyang tinawag ang kanyang assistant na tumawag ng doktor dahil hindi maganda ang lagay ng kanyang papa. Pansamantala nga ang ginamot nga itong kanyang papa dahil tumaas ang presyon nito sa kanilang pag-uusap ng dahil nga sa pangalan ni Moira. Kahit hindi na bisto nga ang katotohanan tungkol kay Zoe at kay Doc Carlos ay nag-aalala pa rin ito kung matutuloy ba talaga ang kanilang kasal. Nangangamba siya na baka kalaunan ay matutuklasan din ni RJ ang kanyang matagal na tinatago. Kaya naman ito nga si Doc Carlos ay pilit na inilayo sa sitwasyon nila RJ at Moira. Ito nga ang kanyang fiancé na si Lynette. Nais nito na mag-focus na sa kanilang nalalapit na kasal at asikasuhin na ang venue. Minamadali na niya, baka dumating pa ang pagkakataon na matuklasan na ni RJ at hindi na nga tuloy ang nangyayari pa ang inaasam-asam nila na kasal dahil siguradong hindi na itutuloy ni Lynette kapag natuklasan niya ang kanyang lihim. Lalo't ito nga si Doc Carlos ay matagal na pala na nagsisinungaling sa kanya. Kahit na may pagkakataon siya na magsalita ay hindi niya ginawa at pinilit niya na itikom ang kanyang bibig. Iging makasirili nga itong si Doc Carlos at iniisip lang ang kapakanan ni Zoe. Kung talagang mahal nga niya itong si Lynette ay dapat naging fair siya dito at sinabi na lang kung ano ang katotohanan. Hayaan na lang si Lynette ang mag-decide kung ano ang gusto niya. Pinakamalaking mali nga ni Doc Carlos, takot siya na malaman ni Lynette ang katotohanan at baka nga iwan na siya nito at mabigo siya sa kanyang pag-ibig dito. Subalit makakatulong nga ba? Mababawasan nga ba ang kanyang gagawin na plano niya na pagpapakasal dito o mas lalo lang lalala ang kanilang sitwasyon? Samantala, naghain nga ng demanda itong si RJ dito sa kanyang asawa. Nais niya na pagbayarin itong si Moira sa kanyang mga kasalanan dahil nakita niyang talagang lumalaban ito sa kanya at ayaw makinig sa kanyang gustong gawin.
pilit niyang isinisiksik ang kanyang sarili. Samantalang itong si Zoe ay namamakaawa naman na wag nang ituloy ang demanda sa kanyang ina at maawa na lang daw sa kanyang mami. Balit buo ang desisyon ni RJ dahil alam niya kung ano ang kayang gawin ni Moira at baka nga balikan pa siya nito sa kanyang mga pinagagawa. Samantalang sinabihan pa niya itong si Zoe na wag nang kausapin ang kanyang mami Moira. Baka kung ano-ano namang pang-hypnotize ang gawin niya dito sa kanyang anak na si Zoe. Maigi na daw na mawawalan na sila ng koneksyon sa isa't isa para makasigurado siya na safe nga itong si Zoe. At sa kalooban ni Zoe, sinabi niya paano kung kakailanganin daw siya ng kanyang mami. Alam niya na wala na itong pamilya na mapupuntahan. Subalit, yun ang desisyon ng kanyang ama at dapat niyang sundin. Abangan ang next episode.